Good day everyone! Ngayon po ay magkakaroon po tayo ng tutorial sa paggamit po ng ZipGrade para makuha po natin yung item analysis at mean score ng ating mga students. Dahil ngayon po ay magtatapos na naman ang quarter 1 examination ng mga bata. So, simulan na po natin sa pag-open po ng ating ZipGrade account sa ating Windows. Hindi po natin ma-access ito gamit po yung ating application po sa phone. Dapat po ay naka-Windows po tayo, no? So, ilagin ko lang po yung aking account. Ayan, no? In-open ko na po yung aking account, no? So, dapat po ay naka-premium. Naka-premium po dapat, no? So, 3 years ko na, almost 3 years ko na po itong ginagamit, no? And shareable po ito to many. So, ayan po. Nasa home na tayo ng ZipGrade. Makikita natin yung quizzes, no? As well as yung ating iba't ibang features po dyan. Students, yan, meron din tayong tags, answer sheets, and your account, and even sharing. So, doon po tayo sa quizzes. So, ano pong kailangan natin gawin, no? So, click the quizzes and makikita po natin dyan yung iba't ibang subjects, no? Na meron pong ZipGrade. So, ang hawak po ay grade 12 Mitsubishi. So, kasi po industrial arts po ang aking tinuturo. Ayan po. No? So, copy po, click po natin yan. Click po natin. Then, ayun po, no? Makikita natin dyan yung kanilang statistics. Yung kanilang data. Ayan. So, sa right, and po. Ayan. Makikita po natin yung quiz statistics. 34 students po yung nag-take ng exam and 60 items po. Ayan. So, sa graded paper, andun po yung name ng mga batang nag-take ng exam. So, even yung mga scores po nila. So, yung purpose po natin dito is kunin yung mean score nila. So, for example, the first student got 52, yan. So on and so forth. So, ano pong gagawin natin dyan? And so, ika-copy po natin yan later and ipi-paste po natin doon sa ating workbook. So, i-highlight lang po natin, no? Then, meron po tayong ditong blank workbook and i-paste na po natin dyan. So, malaking tulong po ito kasi hindi na po natin pa kailangan pang i-record yung score. And tips lang po, no? Dapat po ay naka-alphabetically arrange yung names ng mga bata para madali po natin silang ma-score, mailagay yung score rather, or ma-record sa pinaka-class record po natin. And double check po natin, no? Baka kasi may magdoble na data. Okay po. So, dito naman po sa left part, no? Yan naman po yung item analysis. Hinighlight ko lang po para po makita po natin. So, balik po tayo doon sa workbook. And makikita po natin dito na na-paste na po natin yung pinaka-data ng ating mean score ng mga bata. So, ayan na nga po. Kung mapansin natin, medyo lumihis, no? Yung isa, yung 52. So, i-highlight lang po natin yung part na yan. Then, delete. No? Ang kailangan lang po natin yung score. So, lagyan natin yung 52. Then, ayusin ng konti. No? Palakihin yung font. And, lagyan lang ng konting border. Ayan, yung border bawat isa. So, i-copy natin yan. Then, open po natin yung template ng school po natin for mean score. So, mabilis lang po ito, no? 3 to 5 minutes ay matatapos po natin yan. As you can see, may nagawa na po ako pero i-delete ko po yan para may pakita ko sa inyo.
Yan, kahit medyo nagkaroon pa po ako ng problem dito kasi I copied all, no, yung sa worksheets, kaya hindi siya agad pumasok. Pero papasok naman po yan, basta i-highlight lang natin yung pinaka-data and ipipaste po natin dun sa pinaka-template po ng school po natin. Okay po. Yan. I-copy din. Ayan. So, i-paste po natin. Makikita po natin dyan agad yung highest score, no? 52/60 and the lowest one is 30/60. That is a good indication po, no? Yung scores ng mga bata. So, dito po sa summary, makikita natin yung pinaka mean and mean percentage score po ay aayusin ko po yan later kasi parang nagkaroon po ng problem doon sa formula, no? I-save po natin. And next one ay mag-proceed tayo sa item analysis. Ayan, so hindi na po natin kailangan yung mga bata dito magtataas ng kamay at sasabihin na, sinong nakakuha sa ng tama sa number 1, hindi na po, no? Copy lang po natin yung data. So, 1 to 60, i-copy po natin yan, naka-highlight, then Control C, and doon din po sa blank worksheet natin kanina, i-paste po natin sa tabi ng mean score, no? So, ang kailangan lang po natin dyan yung pinaka mismong correct, no? Number of correct answer. So, copy po natin yan. Ay, oo nga po pala, no? Baka magtataka tayo. Nakatayo po yan, no? Naka-vertical. So, yung template po namin ay naka-horizontal. So, isa-isahin ko pa po ba yan? Hindi na po. Medyo nakakapagod po yan. So, gagamitan lang po natin ng technique, no? Buburahin ko po muna itong na-input ko kanina. So, balik tayo dun sa worksheet, no? And, ayan po. Highlight ko po yan. Kinapi ko po. Then, dun po sa baba. Sa babang part po nung Excel, no? Ayan. Maglagay lang po tayo ng space. Then, click po natin yung paste dun sa upper part, no? Sa left, yung paste special. Click po natin yung transpose. Then, click okay. Ayan. As you can see, naka-horizontal na po yung ating data. So, 1 to 60. Copy po natin. Then, go back to your template. At, ipipaste po natin dyan. Yun. Automatic ay nagkaroon na po tayo ng malinaw na item analysis. Ayan. So, dito rin po sa most mastered and least mastered skills ay nagkaroon po ng bagya sa aking formula. No? Ayusin ko rin po ito later. And yun lamang po. Sana po ay may natutunan po tayo. Thank you so much po sa inyong panonood. God bless. Until next tutorial. Thank you so much, teachers.